paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, hindi tuluyang napatay si Gali ng mga miyembro ng kulto dahil sa pag-awat ni Edna. Kasunod yun, humingi ng tulong ang binata sa pulis na si Rudy upang mabawi ang dinukot niyang nobya. Samantala, nataasan ni Edna ang mga miyembro ng kulto. Subalit, ikinabahala ng arbularyang si Lola Ima na si Edna ay nakatakdang magsilang ng anak ng kampon ng dilim. Narito ang ikatlong bahagi ng nakapangingilabot na kwentong tampok sa linggong ito. Pinamagatang anak ng kampo ng dilim. Sa isa na naman, gabi ng lagim. Hindi ka na dapat naparito sa amin. Hindi ka na dapat nagpumilit pang makita ko at makausap. Walang dahilan para magkulong ka sa iyong kwarto, Edna. Para umiiwas ka na makipagkita at makipag-usap sa akin. Pinagbigyan ko lang mga pakiusap mo sa inay ko. Lumabas lamang ako sa kwarto. Pinakiharapan lamang kita.
para magkausap tayo sa huling pagkakataon. Edna, hayaan mong damayan kita sa sinapit mo. Hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi ako naawa lang sa'yo. Mahal kita. Hindi na ako ang babaeng dati mong minahal. Hindi nagbabago ang damdamin ko sa'yo. Kalimutan mo na ako. Marumi na ako. Wala kang kasalanan sa sinapit mo. Hindi na ako karapat-dapat sa pagmamahal mo. Edna, walang mababago sa relasyon natin. Kani, buntis ako. Mananagot ang lalaking dumukot at nagsamantala sa'yo. Kani. Iyan ang sisiguraduhin ko, Edna. Hahanapan ko ng ustisya ang sinapit mo sa kamay ng leader ng kulto na si Anton! Sige, ikulong nyo na ang mga magnanakaw ng kalabaw na yan. Sargento Blanco, Oh, yung sinasabi ko sa'yo, kami na ng mga kasama kong bahala sa inireklamo mo. tiniyak sa akin ng nobya ko kung sino ang dumukot at nagsamantala sa kanya. Kaya nga kikilos na kami. Kailan nyo darakpin si Anton? Huwag mo kaming diktahan at apurahin ang mga kasama ko. Kita mo nga marami pa kaming dapat askasuhin dito sa presinto. Sargento, gusto ko lang naman makasiguro na mananagot ang inireklamo kong pinuno ng kulto. Basta't magtiwala ka sa akin at pangako, gagawin namin ang mga kasama kong lahat para managot ang dumukot at nagsamantala sa nobya mo. Anton, Kanina pa ako naghihintay sa iyo rito sa bukana ng gubat, Rudy. sabi nga ng ilang inutusan mo na nagpunta sa akin sa presinto. Nakatakas kasi ang babaeng binihag ko sa aming kuta sa liblib ng gubat. Alam ko. At malamang, magreklamo siya sa presinto. Nagreklamo na sa akin ang nobyo ng babaeng dinukot mo. Sigani? Oo, pero wala kang dapat ikabahala sa kanya. Pinaasa ko na siya na gagawin kong lahat para mabigyan ng hustisya ang kanyang nobya. Wala siyang kamalay-malay na nag-aaksaya lamang siya ng panahon sa paglapit sa iyo. Aasa si Gani sa wala. Bakit ko siya tutulungan? Bakit kita dadakpin, mahal na pinuno? Isa akong lihim na membro ng ating kulto. Umalis na sina Anton at Sargento. Pwede na akong lumabas dito sa pinagkublihan ko. Kung hindi ako nagkubli nang makita ko si Anton na parang may inaabangan dito sa bukana ng gubat, at kung hindi ako palihim na nakinig sa pag-uusap nila nang dumating na si Sargento Rudy, hindi ko maririnig ang totoo. Aasa si Gani sa wala. Bakit ko siya tutulungan? Bakit kita dadakpin, mahal na pinuno? Isa akong lihim na membro ng ating kulto. Kaya pala hindi ko maasahan si Sargento Rudy Blanco na tumulong sa akin. Dahil membro pala siya ng kulto ni na Anton! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi
ng lagim. Tinay, Ay, maupo ka. hindi ho ako magtatagal, Lola Ima. Naparito lang ako sa inyo dahil nga hindi ako matahimik doon sa pinaalam niyo sa amin ng anak ko. Tungkol sa... Tungkol doon sa magsisilang si Edna ng anak ng kampo ng dilim. Totoo yun. Hindi maaari magkamali ang mensahe sa akin nang binalasa kong mga baraha. Kaya nga ho, naniniwala naman ako sa inyo. Tulad nyo yung nababahala rin ako. Dapat lamang tayong mabahala, Tinay. Dahil kapag isinilang na ni Edna ang anak ng kampo ng dilim, tiyak na ano po? tiyak na magsasabog yun ng lagim. Ano po, Nay? Magsasabog ng lagim ang magiging anak ko? Oo. Kapag siya'y aking isinilang? Yun ang tiniyak sa akin ni Lola Ima. Hindi po kaya nagkamali lamang ang matandang albularya? Ipapuputol daw niyang kanyang daliri kapag sumablay ang kanyang ikinababahala. Kung gano'n, malamang nga po na ang magiging anak ko'y matulad sa kanyang ama. Kay Anton, na walang pangimi sa pagsasabog ng lagim. Ang tiniyak pa ni Lola Ima, higit daw na magiging mapaminsala ang anak ng kampo ng dilim. Kawawa naman ang magiging anak ko. Ay, mas kawawa ang kanyang mga magiging biktima. Hindi ko po papayagang mangyaring ikinababahala ni Lola Ima, Nay. At hindi ba mapipigilan ng anak ng kampo ng dilim yung pagsasabog ng lagim? Ilalayo ko po siya sa kanyang ama. Kahit na nasaan siya, iiral daw ang kanyang pagiging kampo ng dilim. Maghahanap po ako ng paraan para hindi magsabog ng lagim ang aking magiging anak. Pero Edna, iisang naisip kong paraan. Nay? Ang tanging paraan, hindi makapagsasabog ng lagim ang sanggol sa iyong sinapupunan kung ano po, Inay? Kung hindi mo siya isisilang. Ano? Gusto ng inay mo na ipalaglag mo ang iyong magiging anak, Edna? Oo, Gani. Kaya niyaya kita dito sa burol para maihinga ko sa iyo malaki kong problema. Bakit? Para daw maiwasang mangyari ang ikinababahala ng albularya si Lola Ima na kapag isinilang ko magiging anak ko ay magsasabog ng lagim. Naiintindihan ko sa Aling Tinay. Hindi ako makapapayag sa gusto mangyari ng inay ko, Gani. Naiintindihan din kita, Edna. Walang kinalaman, walang kasalanan ng sanggol sa aking sinapupunan sa mga kabuktutan ng kanyang ama. Edna. Gani, hindi ko maatim ipalaglag ang aking magiging anak. Ipaglalaban kong mabuhay siya. Kahit siya'y anak ng kampo ng dilim. Mahal naming pinuno. Mabuti. Nakadalo ka sa gagawin naming seremonya rito sa ating kuta ngayong gabi. Kapag nagkaroon naman ako ng pagkakataon, lagi akong dumadalaw sa ating pagtitipon dito sa liblib ng gubat. Sige. Magtalokbong ka na ng itim, Rudy. Opo, mahal naming pinuno. At sisimulan na natin ang pagdaraos ng seremonya.
ng ritual at orasyon para matiyak nating sisilang dito sa mundong ibabaw ang aking anak. Mga kapatid, lumuhod kayong lahat! Lumuhod tayong lahat! Ngayong nakaluhod na kayong lahat, uusalin ko na ang nararapat na orasyon. Avaiga Kufala. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Sa mga oras na ito, malamang tulog na si Edna. Oh, nahihimbing na nga siya. Anak, patawarin mo ako. Pero ayokong ipalaglag ang sanggol sa iyong sinapupunan. Ang sanggol na kapag isinilang mo'y magsasabog ng lagim. Kaya ako nang gagawa ng paraan para hindi mo siya isilang. At ngayong nakatayo na ako dito sa tabi ng higaan mo, gagawin ko na ang sinabi ni Lola Ima. Kung nais mong malaglag ang sanggol sa sinapupunan ng iyong anak, hintayin mo siyang makatulog at itapat mo ang isang kamay sa kanyang tiyan bago mo usalin ang isang orasyon. Ay, tinandaan ko ang orasyong tinuro ni Lola Ima para hindi niya maisilang ang anak ng kampo ng dilim, para hindi ito makapagsabog ng lagim. Ngayon, nakatapat na ang isang kamay ko sa tiyan ni Edna. Uusalin ko na ang orasyon para malaglag ang sanggol sa kanyang tiyan. Kamay ko nakatapat sa tiyan ni Edna. Biglang pumirot. Napakasakit. Sinong pumasok sa pinto? Ako, Edna. Anton! Hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang aking mga kapatid. Ang mga miyembro ng aming kulto na mga nakatalukbong ng itim. Bakit? Bakit kami na pa rito? Kabuanan mo na, Edna. Ano mga oras, maaari mo nang isilang ang ating magiging anak. Umalis kayo dito! Ang kanyang pagsilang na gusto kong matiyak. Nay! Nay! Tulungan niyo ako! Himbing na himbing ang nanay mo. Pinahimbing siya ng aking kapangyarihan. At magising man siya, wala rin siyang magagawa. Hindi! Sa pamamagitan pa rin ng aking kapangyarihan,
ng ritual at orasyon. Nasa malayo man ako, magagawa kong pinsalay ng anumang bahagi ng katawan ng iyong ina. Kaya sasama ka sa amin. Hindi! Sasama ka sa amin sa ayaw at sa gusto mo. Hindi! Bitiwan mo ako! Kampon ng dilim! Wag! Magawa kayang dukuting muli ni Anton si Edna na nasa kabuanan na ng kanyang pagbubuntis. Pakinggan bukas ng gabi ang ika-4 na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Anak ng Kampon ng Dilim. Sa isa na naman Gabi ng Lagi. Nagsiganap Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, James Quaton, Rosana Villegas, Phil Cruz at Susan Robles. Naglapat ng tunog Temyo sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Nuyar at Eric Lucero. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng Lagi.